Kamusta mga kaibigan? Muli nagbabalik si Kaibigang Oso. Samahan nyo ako ngayong araw dahil ipapasyal ko kayo sa aking madalas na pinupuntahan tuwing pagkatapos ng aking trabaho. Pero bago ang lahat, maaga akong pumasok sa aking trabaho. Kahit maulan at bumabagyo, ay tuloy pa rin tayo. Bilang isang empleyado kasi, nangihinayang din akong umabsent kahit may bagyo dahil sayang din ang kita. Dito kasi sa trabaho ko, kailangan nakikita ko physically ang mga kliyente ko. At para sa mga nagtatanong kung anong trabaho ko, isa po akong fitness instructor. At hayaan nyo, minsan i-share ko din sa inyo yung mga basic tips kung paano magpaganda ng katawan at magpapayat ng katawan. Pero this time, ikikwento ko muna sa inyo ang buhay ko bilang isang negosyante. Late night na nang mag-out ako galing sa aking trabaho. At ito ang laging sumasalubong sa akin tuwing pauwi ako. Ang napakahabang traffic. Pero okay lang yan, parte na ng buhay natin ng traffic. Wala na talaga atang solusyon dyan. Kaya kailangan lang sobrang habang pasensya palagi ang ating baon sa tuwing bumabiyahe tayo. Maya nga lamang ay nakarating na ako dito sa aking tindahan. Dito sa may General Tino Corner Adelpa sa may bagong baryo Caloocan City. Medyo busy rin ang lahat dahil sunod-sunod nga ang delivery. Ito rin kasi yung mga oras na kalakasan na maraming umo-order via online. Kaya sa mga gustong umorder din dyan via online, i-message nyo lang po ang aming Facebook page. I-type nyo lang po Art Shawarma ni Kaibigang Oso, tapos message nyo lang po. Meron po mag-i-entertain sa inyo dyan. Meron lang po kaming delivery charge na konti para po sa aming delivery rider. At ngayon, ipapasyal ko na kayo sa aking madalas na pinupuntahan after ko sa aking trabaho. Dito ako sa Balintawak madalas pumupunta after ko sa aking trabaho para mamili ng mga gulay. Dahil gusto ko kasi ako mismo yung pumipili ng mga gulay na sinaserve namin sa aming mga customer. Dahil pinapanatili ko na laging fresh ang mga gulay na hinahalo namin sa aming produkto. At eto rin ang natutunan ko sa business ko, ang may pagtawaran sa mga supplier. Malaking bagay din kasi sa akin ang 30 hanggang 10 pisong discount. Basta, gamitan mo lang sila ng magic word na bibili ulit ako sa inyo sa susunod. Pero real talk, minsan sinasabi ko yon at isa din yun sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng regular na supplier ng mga gulay. Kaya minsan bago ako pumunta sa Balintawak, tumatawag muna ako sa mga supplier para itanong yung presyo ng mga gulay. Para pagdating ko sa palengke ay naka-ready na ang mga in-order ko sa kanila. Sa negosyo, kailangan din talaga madiskarte ka. Lalo na sa status ko ngayon na isang full-time empleyado at full-time negosyante, importante din talaga ang time management. Kaya eto, for today's advice. Sa totoong buhay, walang madali. Lahat kailangan mong paghirapan bago maging pera. Kapag negosyante ka, kailangan mong matutong mag-adjust sa buhay. Kasi ang buhay, hindi yan na mag-a-adjust sa'yo. Kung madali lang sana magnegosyo, sana walang nalulugi. Wala sanang nababaon sa utang. Wala sana nagkakaroon ng depresyon. At higit sa lahat, wala sana negosyante ring problemado araw-araw. Kaya sa lahat ng mga nagnenegosyo dyan at sa lahat ng mga empleyado dyan na patuloy lumalaban at pumapalag sa hirap ng buhay, ituloy mo lang, huwag kang susuko. Dahil lahat ng mga sumusuko ay hindi nagwawagi. Ituloy mo lang yan, kaibigan. Nasa dulo yung trophy mo. Nasa dulo yung reward na naghihintay sa'yo. Yung mga inaasam-asam mo na masaganang buhay para sa sarili mo at para sa pamilya mo, nasa dulo yon. Kaya magtuloy-tuloy ka lang. Huwag na huwag kang susuko. Hanggang dito na lamang muna mga kaibigan. Pag may oras kayo, bisita kayo sa aking tindahan. See you for the next video. Peace out. Bye-bye.